Nasa schedule ba ang pagsasalita ng iyong anak? Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang timeline ng normal na pagdevelop ng pagsasalita ng bata mula 2 months old hanggang bago siya mag 2 years old para iyong matukoy kung nahuhuli na ba o nade-delay na ba ang iyong anak sa kanyang language at communication skills. Marami tayong ipapakita na video ng mga bata na nagde-demonstrate ng mga language communication milestones na inaasahan sa iyong anak habang siya ay lumalaki. Ang mga language at communication milestones na ating tatalakayin sa ilalim ng isang partikular na edad ay nagagawa ng 75% ng mga baby sa edad na ito. Ibig sabihin, 3 sa 4 na baby na may parehong edad ay nagagawa ang mga babanggiting milestones. Ayon sa CDC, kung ang iyong anak ay hindi nagagawa ang mga inaasahang milestones sa kanyang edad, ito ay isang red flag at ang iyong anak ay kailangang masuri ng doktor para malaman kung kailangan niyang sumailalim sa isang developmental screening. Tinalakay sa isang naunang video ang tungkol sa iba't ibang kategorya ng developmental milestones at mga halimbawa nito at ang pagkakaiba ng developmental monitoring at developmental screening. Mas mabuting ito ay iyong panoorin. Sa ngayon, ang tatalakayin natin ay ang mga language at communication milestones lamang o mga milestones na may kinalaman sa pagsasalita at pag-communicate ni baby. Ano ang mga inaasahang language at communication milestones ayon sa CDC? Tandaan na kung ang mga sumusunod ay hindi nagagawa ng iyong anak, dapat mo siyang dalhin sa inyong pediatrician. Simulan natin sa 2 months old na baby. Ang baby na mas bata sa 2 months ay karaniwang maririnig na umiiyak. Pero pagsapit ng 2 months, ang iyong baby ay gumagawa na ng tunog bukod sa pag-iyak. At siya ay makikitang nagre-responde sa malakas na tunog sa kanyang paligid. Ito ay isang palatandaan na siya ay nakakarinig. 4 months old. Ang iyong 4 months old na baby ay mayroon ng cooing. Maririnig mo siyang magsabi ng u at saka a. Ang cooing stage ay importante dahil ito ang panahon kung kailan nagsisimula na si baby sa pagkontrol ng mga muscles na kailangan sa pagsasalita. Makikita mo na kapag nagsasalita ka, lilingon siya papunta sa pinanggagalingan ng boses mo. At kapag kinakausap mo siya, maaari siyang gumawa ng mga tunog. No way! You did all of that today? Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. 6 months. Ang iyong 6 months old na baby ay nakikipagpalitan na ng tunog sa'yo. So, pag kinausap mo siya, gagawa din siya ng tunog bilang sagot sa'yo para talaga siyang nakikipag-usap sa'yo. Oh gosh. Did you see who that was? Oh yeah. Did you say ba? Makikita mo rin na inilalabas niya ang kanyang dila at nagpapalobo siya ng laway. Kaya makikita mo na may maliliit na bula-bula siyang ginagawa na tinaguriang blowing raspberries. Dahil ang mga bula-bulang laway ay gumagawa ng hugis na kapareho sa itsura sa prutas na raspberry. Ang paggawa niya ng maliliit na bula-bulang ito ay parang ehersisyo niya para sa pagkontrol ng paggalaw ng kanyang dila at labi at para makontrol niya ang kanyang bibig sa kailangang klase ng koordinasyon para siya ay maayos na makapagsalita. Maririnig mo rin siyang mag-squeal o tumili sa edad na ito.
Ito ay importante dahil natututunan ni baby na siya ay may boses at tayong matatanda ay nagre-responde sa kanya kapag ginamit niya ang kanyang boses. 9 months old. Ang iyong 9 months na anak ay patuloy na gumagawa ng mga tunog bilang sagot kapag kinakausap mo siya. Pwede mong mapansin na parang ginagaya niya ang mga tunog na naririnig niya kapag kinakausap mo siya. Gumagawa na siya ng maraming iba't ibang tunog kabilang ang mamamamama at bababababa. Pero wala pang ibig sabihin ng mga ito. Hindi pa sila totoong salita. Nagsisimula lang matuto si baby na gumawa ng tunog gamit ang kanyang labi na kailangan niya sa pagsasalita sa hinaharap. Dati kasi puro u at alang ang sinasabi niya na hindi gumagamit ng labi. Mapapansin na ang pagsasabi ng mamamama at babababa ay gumagamit na ng labi. Sa ngayon, ang pag-communicate sa ni baby ay sa pamamagitan ng mga senyas pa lang. Halimbawa, pinapaalam niya sa iyo na gusto niyang kargahin mo siya sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang dalawang kamay. 12 months. Ang iyong 12 months o 1-year-old na baby ay nagbababay na. Tinatawag ka na rin niya ng mama o dada o iba pang espesyal na pangalan. Naintindihan na rin niya ang salitang no. Kaya makikita mo na pansamantala siyang titigil sa ginagawa niya kapag sinabi mo ang no. Kung gusto mong malaman ang iba pang inaasahang milestone sa iyong baby bukod sa pagsasalita at ang inaasahang timbang at haba ni baby buwan-buwan, panoorin mo ang naunang video na tumalakay sa month by month na paglaki ni baby mula pagkapanganak niya hanggang sa kanyang first birthday. 15 months. Ang iyong 15 months na anak ay sumusubok ng magsabi ng isa o dalawa pang salita maliban sa mama or dada. Pero hindi pa malinaw o hindi pa buo ang salita niya. Halimbawa, pwede niyang sabihin ng bo para sa ball o kaya do para sa dog. Mapapansin mo rin na pag binanggit mo ang isang bagay, ito ay kanyang titingnan na nagpapahiwatig na alam na niya kung ano ang tawag sa ilang mga bagay. Marunong na rin siyang mag-follow ng instructions kapag sabay mong ipinigay ang senyas at salita. Halimbawa, kapag hiningi mo sa kanya ang isang toy gamit ang isang kamay at sinabi mo ang give me the toy, ibibigay niya sa iyo ang laruan. Thank you. Nagpo-point din siya kung meron siyang gusto o kung kailangan niya ng tulong. So, kung may gusto siya na hindi niya abot, ituturo niya ito sa iyo. 18 months. Ang iyong 18 months o 1.5-year-old na anak ay sumusubok ng magsabi ng 3 o higit pang salita dagdag sa mama at dada at patuloy na dumadami ang mga salitang sinusubukan niyang sabihin. Nakakasunod na siya sa mga sinasabi mong one-step directions kahit walang kasamang senyas. One-step direction, ibig sabihin, isang utos lang. Halimbawa, kapag sinabi mo, give me the toy na walang kasamang senyas, ibibigay niya sa iyo ang laruan. Can I have the truck? Thank you. Thank you so much. Kung ang iyong anak ay hindi pa nagagawa ang mga language communication milestones na inaasahang nagagawa na ng isang baby sa kanyang edad, inire-rekomenda na kausapin mo ang kanyang pediatrician ukol dito para ikaw ay mapayuhan sa kung ano ang nararapat na sunod na gagawin. Dahil maaaring nangangailangan siya ng developmental screening na maaaring gawin ng iyong pediatrician gamit ang isang validated test. Depende sa resulta ng developmental screening test, maaaring i-refer ng iyong pediatrician ang iyong anak sa isang developmental pediatrician na isang espesyalista sa development ng mga bata. Ang developmental pediatrician ay gagawa ng developmental evaluation at siya ang magbibigay ng diagnosis sa iyong anak. Kung mayroon ngang developmental delay ang iyong anak, ibig sabihin ang kanyang development ay talagang nahuhuli, importanteng mabigyan siya ng early intervention o maagap na intervention. Ang pagbibigay ng early intervention, gaya halimbawa ng speech therapy, ay makakatulong para maging mas maganda ang kalalabasan ng pagdevelop ng iyong anak. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Makikita ang mga milestones sa website ng CDC at ang link para dito ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell
Michael. Thank you for watching and see you sa next video.